Tracy Cortez with high honor. Congrats po. Galing po natin yung ganda. Nika Gonzalez with the highest honor. Ma, sorry po. With honors lang po ako. Hindi ka kasi nag-aral ng mabuti. Dapat with highest honor ka eh. Galing po natin. Salamat po. Thank you. Salamat po. Salamat po. Yes, Mami. Thank you po. Galing-galing mo naman, anak. Highest honor sa klase. Thank you po. Manang-mana ka talaga sa akin. Alam mo, siguro kung di namatay si nanay noon, malamang highest honor din ako nung high school ako. Ay nako, yung iba dyan, ang lakas kasi magpasipsip sa mga teachers, kaya nabibigyan ng magandang grades. Yung mga itsura naman, mukhang mga dugyot. Mga hampas lupa. Kaya anak, dapat next year, ikaw yung highest honor para malampaso mo yung mga basurang yan. 'Di ba? Kasi ikaw maganda, matalino. Tapos hindi kagaya ng mga dugyot na yan. Ano masama sa pagiging mahirap? Atalinuhan ito, hindi palakihan ng yaman. Nananahimik kami ng anak ko, pwede ba wag mo kaming umpisahan? Ikaw pala yan, Rose. Hindi kita napansin. Wow, kasi basura yung itsura mo eh. Alam mo, dalaga pa lang tayo, iniinsulto mo na ako eh. Matagal na ako nagpapasensya sa'yo eh. Pero pati anak ko iniinsulto mo, hindi na tama yan. Bakit nasaktan ka? Eh, baka totoo yung sinasabi ko, di ba? Magaling ang anak ko. Hindi siya nakikipagkumpetensya. Sapat na sa akin na makatapos siya sa pag-aaral. Palibhasa kasi wala kayong mga pangarap. Halika na, Nay. Uwi na po tayo. Tama na po yan. Halika na po. Oo nga, sige na, umuwi na kayo. Tara na, Nay. Uwi! Nay, okay ka lang po, Nay. Nay, Sobra ka na! Nay, sobra ka na! Sobra ka na! Sobra ka! Mga misis! Mga misis, huminahan mo kayo! Naku, tama na ho yan! Huwag po kayong magsakitan! At maging mas ehemplo pa tayo ng mga anak natin. Huminahon po kayo. Umupo na po kayo dun. Tama na po, tama na. Umalis ka na dito! Sige na ho. Walang kwenta. Kayo din ho. Walang modo talaga yung buwisit na Rose na yan. Pinahiya pa ako? Porket highest honor yung anak niya. Kala mo kung sino? Matalino naman po talaga si Nika. Deserve naman po niya. Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Ha? Magpapatalo ka sa hampas lupang yun? Ha? Ha? Opo, Ma. Huwag niyo lang po ako saktan. Ah, ganon! Mas marunong ka pa sa akin? Ha? Sayang yung pagpapaaral ko sa'yo. Gusto kong magsabit ng gold medal, ha? Hindi ka magbabakasyon! Mag-aral ka! Ayan! Basahin mo lahat yan araw-araw! Isaksak mo sa kukote mo! Naiintindihan mo? Ha? Tama na po, Ma. Mag-aral ka! Wow, pakinig ka naman, Tracy. Lahat bagong gamit, mula hair clip hanggang school bag. Pati sapatos ka mo. Siyempre, new school year, kaya dapat bago. Amoy nito. Oh, di ba? Amoy bago. Para mas lalo kong ma-inspire na maging highest honor. Matatalo ko si Nika. Makikita niya. Teka, bakit ka may pasa? Inano ka na naman ba ng nanay mo? Wala to, dumi lang to. Huwag na kayong pakilimera. Mabuti pa, magpunta na tayo sa orientation. Mag-aaral ba yan o magpupulot ng basura? Tracy, luma lang yung mga gamit niya.
Ay, sorry. Akala ko kasi trash bag ang dala. Gutay-gutay na kasi. Nika, may notebook ka ba dyan? Kung wala... Eto, 20 oh. Pumili ka ng daing sa palengke, tapos ipabalot mo sa papel. Tapos yun yung gamitin mong notebook. Pwede ba, Tracy? Ayoko makipag-away. Kung sa tingin mo, naiingit ako sa'yo, nagkakamali ka. Baka naman ikaw ang naiingit sa akin. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Mas matalino, mas maganda at mas bagong mga gamit ko. Tama. Oo, aaminin ko. Mas maganda ka nga sa akin. Mas may kaya ka sa buhay. Pero, mas malaki pa rin grace ko kaysa sa'yo. At ginawa ko yon nang walang tinatapakang ibang tao. Hoy, di ba ako tapos kausapin ka, ah? Ano ginagawa niyo sa anak ko? Tara, umalis na tayo dito. Anak! Anak, okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Hindi naman po ko sinaktan. Pinagdiskitahan lang po yung gamit ko. Luma na raw po kasi. Pasensya na, anak, ha? Pag nakaluwag-luwag ako, ibibili kita ng bag kahit galing sa ukay-ukay. Huwag mo na po akong pinatnay. Wala naman po yan sa bago o luma na gamit eh. Ang mahalaga po, nakakapag-aral po ako. Napakaswerte ko talaga sa'yo, anak. Huwag ka mag-alala, rarakit ako bukas. Magtitinda ako ng gulay sa ibang barangay. May nakausap na ako sa palengke na makukuhanan ko ng gulay. Para naman sa ganun, maibili kita ng bagong gamit. Kahit paunti-unti. Salamat po. Sige, kuha ka na dyan. Pili ka na. Ito na lang po. Okay, thank you. Naku, pambili ko ng gamit to sa anak ko sa school. God bless. Thank you, ganda. Oh, ano to ha? Napakahina ng biyahe. Ano ako pa magtatawag ng mga customer, ha? Ano? Magtawag kayo ng mga pasahero! Nakangat nyo! Ano? Magtawag ka na! Ay! Sumakay na kayo dito! Ay, ilan? 20 lang. Mato! Ito, dito ka sumakay. Bilis! Bago luto yan. Tawag na kayo! Hoy! Bingi ka ba? Ha? Nakikita mo? Nakikita mo ba? Hindi mo naririnig, ha? Umalis ka nga dito! Telma, Puryoso ka talaga sa negosyo ko, eh! Telma, pwede naman dito dumaan eh. Eh, ayaw ko nga! Gusto ko dito dumaan, di ba? Dito! Umalis ka na! Ano bang problema mo, Telma? Problema ko? Ikaw at saka itong mga paninda mo! Telma, ano tong ginawa mo? Pambili to ng gamit ng anak ko sa school. Bakit, ha? Gusto mong tapatan yung mga gamit na binibili ko sa anak ko? Hoy! Para sabihin ko sa'yo kahit ilang saging at kamote pa ang ititinda mo, hindi mo kaya bilhin yung mga gamit ko para sa anak ko! Sumusobra ka na! Bakit ba galit na galit ka sa amin, ha? Ano bang ginawa kong kasalanan? Hindi mo pa rin ba matanggap na mas mataas ang grade ang anak ko sa anak mo? Hanggang ngayon, iinggitera ka pa rin! Ilagay mo sa lugar ang pagkamat na pobre mo! Hoy! Hindi kita ka-level, no? Mahirap lang kayo! Dukha! Wala kang kwentang kausap! Ay, sabunan na! Sobra ka na! Sobra kayo! Umalis ka na dito! Buti ba, Telma? Umalis ka na. Salamat, Sir Brian. Opo, salamat din po, Mrs. Cortez. Grades po ng anak niya. 91? Anong klaseng average to? Nung nag-aaral ako, yung average ko hindi bababa sa 93? Mrs., above average na po yan. Mataas na po yan.
Ako nagpapakahirap sagutin lahat ng mga assignments niya. Tapos, 91 lang na ibibigay mong score? Mrs., tama po ba narinig ko na kayo sumasagot ng assignment ni Tracy? Mrs., mali po yun. Tayo ang tumututok at nagtuturo, hindi po tayo ang sumasagot. Alam mo, huwag mong iibahin yung usapan, ha? Ang sabihin mo, hindi mo gusto yung anak ko. Para bigyan mo siya ng ganito kababang score. Pagkatao, profesyon ko na po ang inaatake nyo dito. Daan-daan po kayo sa mapanirang puri, hindi po maganda yan. Ay, kulang pa yan. Gusto mo sampalin kita. Napakawalang iya mo talaga, Telma. Respetuhin mo naman si Sir Brian. Teacher yan ng anak mo. Bakit ka ba nangingialam, ha? Ba't di ka na lang magbenta ng barbecue dun, ha? Para may palamon ka sa anak mo. Mali ang ginagawa mo sa anak mo. Baka bandang huli magsisi ka, may gawing mali yan si Tracy dahil hindi na niya alam kung ano ang tama at mali. Ang dami mong alam, no? Perfect ka. Plastikera. Baka naman kaya binibigyan ng mataas na grade yung anak mo dahil nilalandi mo tong si teacher. Dito ho, wala Ah. pong ganyan. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo! Malay ko ba na malandi ka? Pinatulang ka naman itong si teacher. Ang kapalo talaga! Teka lang ho! Saglit lang ho! Tama na ho, huminahon ho kayo. Dapat tinuturuan ng tamang asal yan eh! Mrs. Cortez, umuwi na ho kayo. Kayo din ho. Sige na ho. Nagalit sa akin si nanay dahil mas mataas ang grades ni Nika. Kaya kailangan ko siyang matalangin sa Quiz B. Kailangan kong ilang paso yung Nika na yun. Pero alam mo lang, naisip ko lang, mahirap kalaban niya si Nika. Magaling siya sa math. Lalo na sa science. Baka matalo ka niya. Yun ay kung makakasali siya sa Quiz B. Ano? Ano binabalak mo? Basta, hahanap ako ng paraan para hindi siya makiat sa stage. Kailangan hindi siya makasali dito sa Quiz B. Hala, Tracy, masama yan. Lia, nakita mo ba si Nika? Ano siya sa CR? Bakit? Wala. Salamat ah. Wait, teka lang. Ano ba kasi pinaplano mo? Aray! Nika, tulong! Kunyari sa'yo. Andun sila, Teacher Brian. Gusto mo pupuntahan ko? Hindi na kailangan. Sumasakit yung tiyan ko. Kailangan ko magbanyo. Samahan mo ko, please. Sige na, tara. Ano gagawin niyo sa akin? Ano gagawin niyo sa akin? Ano ba? Bitawan niyo ako! Bilang dali. Bitawan niyo ako! Ano ba? Bilisan niyo ba? Bitawan niyo ako! Ano ba? Ano ba ang plano niyo? Mais ka nga! Ano mo na dito? Uy, ano ba? Ano? Baka kayo makakita sa atin! Mag-focus ka sa math. Asa na si Nika? Di ba kagrupo mo siya? Hindi nga po namin siya makita, ma'am eh. Focus ka naman sa science. Alam ko doon ka may hinapat pa sa science. Ha? Nakita mo ba si Nika? Kanina po kasama ko po siya sa CR pero nakuha na ko. Ah, ganun ba? Mrs., huwag po kayong mag-alala. Umikot-ikot na rin po yung mga security natin para hanapin si Nika. Sige po. Salamat, teacher. Hindi pa ba tayo magsisimula? Alam naman natin na nagbaback out na yung anak mo. Kasi natatakot yun na matalo ng anak ko. Pwede ba, Telma? Nawawala yung anak ko. Magpakatao ka naman. Magbigay ka naman ng konting malasakit. So, magbibiro ka muna. Humila pa. Tracy, masyado nang matagal nakakulong si Nika sa stock room. Baka paano na siya na doon. Oo nga, Tracy. Sabihin na natin. Ano? Isa ng quiz game na. Sandali lang po, ma.
Aling Rose, alam ko po kung nasan si Nika. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Bakit? Asa si Nika? Anong ginawa niyo sa kanya? Kinulong ko po siya sa stock room. Hindi ko naman po ginusto na mapahamak siya eh. Ginusto ko lang po na hindi siya makajoin ng frisbee. Diyos ko! Nasaan si Nika? Ituro mo. Ano ginawa niyo sa kanya? Saan? Sa may stock room po. Nika? Nika? Taro. Sir, sabihin na natin ginawa talaga ng anak ko yun. Pero hindi naman dapat parusahan siya at i-expel siya dito sa school. Unfair naman po yun. Telma, bakit hindi ka pa umamin? Na kayo ang mali dito. Nagkakaganyan si Tracy dahil sa manang-mana sa ugali mo. Ako na naman yung nakita. Kasalanan ko na naman. Handili lang po mga misis. Lumabas na po yung resulta ng investigasyon. Umamin na po si Tracy na siya ang nagkulong kay Nika sa stock room para hindi makasali sa frisbee. Isa itong violation ng Student Code of Conduct. It is a major offense na may karampatang parusa na expulsion. Violation ng Student Code of Conduct. It is a major offense na may karampatang parusa na expulsion. Ako na po yung magsasorry sa mga ginawa ko. Ako naman po may kasalanan eh. Nika, sorry sa lahat ng ginawa ko. Nagawa ko lang naman yun dahil nape-pressure ako na talunin ka eh. Para hindi na rin ako pagalitan ni Mama. Para matuwa naman siya sa akin. Kita mo na, Telma, nadadami yung anak mo dahil sa kayabangan mo. Sana matuto ka na. Nagdudusa si Tracy dahil sa ugali mo. Nay, Aling Telma, huwag na po kayo mag-away. Ayos na po sa akin na humingi ng tawad si Tracy. Naintindihan ko naman po siya eh, at alam ko naman din po yung hirap na pinagdadaanan niya. Nika, sorry talaga, Nika. Sorry talaga. Okay lang. Basta, wag mo nang ulitin, ha? Hindi naman yan sa kung sinong mas matalino sa atin, tsaka kung sino yung highest honor, eh. Ang mahalaga, makapagtapos tayo ng pag-aaral ng marangal at maibalik natin ang pagkakaibigan natin. Pwede po bang wag na lang po natin expel si Tracy? Bigyan na lang po natin siya ng pangalawang pagkakataon. Nay, buti pumayag yung principal na wag akong tanggalin sa school. Sorry po sa nagawa ko. Ako ang dapat mag-sorry, anak. Sorry talaga sa lahat, ha? Gusto ko lang naman na hangaan ka, napurihin ka. Akala ko kasi yun ang ikakasaya mo at ikakasaya ko. Pero mali ako. Nabulag ako sa galit ko kay Rose. Anak, simula ngayon, kung ano ang kaya mo, yan ang ibibigay mo. Nagbabago na ako. Ma, sila Aling Rose. Rose, pasensya ka na, ha? Patawarin mo ko. Kalimutan na natin lahat. Magsimula tayo ulit. Alang-alang sa mga bata.
Isang paalala ang kwento natin ngayong hapon na minsan sa kagustuhan nating manalo, nagiging masama na pala tayong tao. Sa huli, tandaan po natin na ang mga tao pa rin mabuti ang kalooban, ang totoong nagtatagumpay sa buhay. Mga kapuso, ngayong Sabado, may espesyal na karakter kaming isinama sa ating kwento. Siya po ang ating mystery wisher. Ang kwento ng kanyang buhay ay may hawig o pagkakatulad sa napanood niyong kwento. Nahulaan niyo na ba kung sino ang ating mystery wisher? Napanood niyo na siya kanina. Sino kaya siya? Tama kaya ang hula niyo, mga kapuso? Ang kwento ni Teacher Roy na isang public school teacher ang bibida naman sa atin ngayon. Sa isang paaralan dito sa San Jose del Monte, Bulacan, inilaan ni Teacher Roy ang mahigit 3 taon ng kanyang pagseserbisyo. Tila mga sarili niyang anak ng araw ang turing ni Teacher Roy sa kanyang mga estudyante. Kaya naman bukod sa pagbahagi ng kaalaman, sinusubukan ng guro na personal na makapagbigay ng tulong sa mga tinuturing niyang sariling anak. Na may mga bata talaga na kapos sa buhay, na pumapasok lang talaga kahit wala. So may mga pagkakataon na hihingi sila sa'yo ng baon. Alam naman po nila na very approachable din akong teacher. Na hindi naman mahirap lapitan, kaya po kung meron, binibigyan po talaga niya. Subalit, kagaya ng mga estudyante niya ngayon, hindi rin naging madali kay Teacher Roy na makapagtapos sa kolehiyo. Huminto rin siya sa pag-aaral dahil kapos sa pinansyal ang pamilya nila doon. Siguro po yung pinakamahirap, yung pagkakataon na gustong-gusto mo mag-aral, pero kailangan mong huminto para makapagtapos yung kapatid mo. O kung ano-anong mga trabaho yung pinasok ko. Nagsikap ako na makapagtapos dahil, gaya nga ng sinabi ko, may mga pagkakataon talaga na kapag hindi ka nakapag-aral, ayun, mas konti yung opportunity na pwedeng ibigay sa'yo. Kaya ngayong isang ganap na guro na siya, isa sa mga panata ni Teacher Roy sa buhay ay ang tumulong sa mga bata o estudyanteng hirap sa pag-aaral. Yung sa mga pagtulong naman po sa mga bata, sabi ko nga po, alam ko kasi yung pakiramdam ng wala. Kaya nung nagkaroon ako, nagbibigay talaga ako. It is also a way para po i-motivate yung mga bata namin na mas pag-igihan pa, mas pagbutihin pa. Yung pagiging biyaya sa iba, yun na yung mga malaking biyayang pwede mong ibigay sa kapwa mo, lalong-lalo sa mga estudyante. Tunay nang ang inspirasyon ang inyong kwento ng pagtulong, Teacher Roy. Kaya ikaw naman ang may deserve ng mga sorpresa ngayon. Hi, Roy! Welcome sa Wish Ko Lang Ka. Hello po, Ma'am Vicky. Hello, kamusta? Ayos lang po. Ano yung pinaka-masarap na bagay sa pagiging teacher? Pinakamasarap po yung may estudyanteng mag-PPM sa'yo. Hi, sir. Tapos ng first semester, Dean's Lister po ako. Hi, sir. Nag-eduk po ako. Naalala ko kayo. Nag-English major din po ako. Yung mga ganong bagay po. Kasi kung tutuusin, alam, ang pinaka-fulfilling po kasi sa part naming mga teacher, hindi yung mataas yung sahod, kundi yung maging successful yung mga tinuruan namin. Yun po yung pinaka-reward. At kayo rin, masasabi ko, naging successful din kayo dito. Not in terms of material wealth, no? But more so, yung mga naiambag mo sa mga students na ngayon ay gaganda rin yung mga future nila dahil sa naiplant nyo sa kanila. At ngayon, meron kaming hinandang mga konting surprise para sa inyo. Para sa una naming regalo kay Teacher Roy, mga gamit para sa kanyang mga estudyante. Hindi rin mawawala siyempre ang mga negosyo package. May mga regalo rin kami na sana magamit mo sa iyong pagtuturo. At ito rin para sa inyo. Konting dagdag. Maraming salamat po, Ma'am Vicky. Sa mga gantong programa po, nagpapasalamat kami. Hindi lang po kayo nakakatulong, nagiging inspirasyon din po kayo sa iba. Maraming salamat. At dahil naikwento sa amin ng iyong mga estudyante na ikaw raw, Teacher Roy, ang madalas may sorpresa sa kanila,
Ngayon, kakontsaba namin sila na naghahanda para sa isang sorpresa para sa kanilang number 1 teacher. Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, sir. Dahil nandyan po kayo para gumabay po sa amin at para po magbigay po ng pangangailangan. Maraming salamat mga anak. Lagi kong sinasabi na mag-aaral kayo ng mabuti. Wala naman kaming hinangad, pati mga magulang nyo, kundi mapabuti yung mga buhay nyo. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang po ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. At sa mga gustong matupad ang kanilang mga hiling, ipadala lamang po ang inyong wish at kwento sa amin. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.